Grupo ng mga OFW sa Europa hinimok ang mga kapwa OFW sa isasagawa nilang Zero Remittance Week. Meaning guys, ay sabay-sabay silang hindi magpapadala ng remittance sa kanilang pamilya sa loob ng isang linggo. Bilang pagprotesta sa pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Babala naman ng Malacanang or ng ating gobyerno sa mga OFW na sasali sa isasagawa nila. Na hindi lamang daw ang gobyerno ang magiging apektado dito, kundi pati ang mga pamilya ng mga OFW. Nagbanta ang ilang grupo ng mga OFW sa Europa na hindi magpapadala ng remittance bilang pagkondena sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Panawagan ng palasyo kumalma dahil pamilya rin nila ang apektado. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Kumakalat ngayon sa social media ang panawagan para magsagawa ng OFW Zero Remittance Week. Inisyatibo raw ito ng Maysug Croatia chapter sa Europe. Pagtutol daw nila ito sa hakbang ng gobyerno ng Pilipinas na iparesto at i-turn over sa International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kalakip din ito ang panawagang ibalik sa Pilipinas ang ating Pangulo. Kinumpirma yan ng isang opisyal ng grupong Maysug Croatia. Napili nila ang March 28 kasabay ng 80th birthday ni Duterte. And I hope that our respected President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. will hear us, OFWs. Please send our beloved President Duterte back home. Please. I have nothing against you. Just please send him back home. Ang remittance ay ang ipinapadalang pera ng mga OFW sa bansa para sa kani-kanilang pamilya. Kaya ang Malacanang nanawagan sa mga OFW sa Europe na maging mahinahon. Kung hindi po sila magkakaroon at hindi sila magre-remit ng kanilang mga maaaring ipadala sa mga pamilya nila, hindi lamang po gobyerno maapektuhan, pati ang kanilang mga pamilya. Iginiiti ng palasyo na sumusunod lang sila sa proseso. Sana po ay malaman din po nila na ang pamahalaan at ng gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. At may mga Pilipino rin naman po na nagreklamo, nag-file ng complaint laban sa dating Pangulong Duterte. Sana ay maging patas din po sila sa kanilang pananaw. Lulunsad pong global campaign yung ilang grupo ng mga OFW po, partikular yung Maysug Croatia sa Europa, kung saan ikakasa daw po nila yung Zero Remittance Week mula March 28 hanggang April 4. Parte daw po ito ng kanilang kampanya para po maibalik sa bansa si dating Pangulong Duterte. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito, lalo na't may potential po itong epekto sa ekonomiya ng bansa at syempre malaking parte po ng GDP ng bansa ay mula ho sa remittances ng mga OFW. Of course, mas gugustuhin po natin na maging mahinahon ang bawat Pilipino sa ganitong klaseng issue. Sana po ay malaman din po nila na ang pamahalaan at ng gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. At may mga Pilipino rin naman po na nagreklamo, nag-file ng complaint laban sa dating Pangulong Duterte. Sana ay maging patas din po sila sa kanilang pananaw para po maibsan, no, ang anumang pwedeng kahinatnan ng kanilang gagawin. Pero siyempre po, kung hindi po sila magkakaroon at hindi sila magre-remit ng kanilang mga maaaring ipadala sa mga pamilya nila, hindi lamang po gobyerno maapektuhan, pati ang kanilang mga pamilya. So, sana po ay maging mahinahon tayo sa ganito mga klaseng issues. Minsan, nakaka-stress na manood ng mga balita sa Pilipinas. Parang ang gulo-gulo na ngayon ng bansa natin. Mas maigi pa mag-focus tayo sa sarili natin at sa pamilya natin. At sa eleksyon na lang tayo, babawi. Dahil wala naman tayong kontrol sa mga mangyayari sa Pilipinas at wala din tayong kontrol sa isip ng mga politiko. Kahit mag-away-away pa ang mga taga-suporta ng magkabilang partido. Ang masasabi ko na lang sa sitwasyon ngayon sa Pilipinas ay bumabalik tayo sa dating panahon na umuunlad ang Pilipinas ng paurong. Sobrang gulo na ngayon ng bansa natin na halos puro krimen at magulong politika.